Ito yung ginawa ko on how I became a social media manager or virtual assistant na ang niche is social media manager. So kung gusto niyong mag-work from home or mag-start kayo ng freelancing job, ito yung mga steps na ginawa ko at ito yung pinakaumpisa talaga na ginawa ko para makapagsimula ako sa freelance world. Itong i-share ko sa inyo is based on my experiences at hindi lahat ng mga virtual assistant pare-parehas ng experience. So, while working from my corporate job noon, talagang sinisimulan ko ng mag-research. Pinaka-importante sa lahat is yung magre-research ka talaga kung ano yung freelancing, ano yung virtual assistant, ano ba yung niche na para sa'yo. Kasi sa virtual assistant, malawak ang virtual assistant, hindi lang social media manager. Hindi porket nakita mo yung work ko na mas madali is para sa'yo na yung work na yon. Hindi siya gano'n. So, if you want to become a social media manager, etong video na 'to is para sa'yo. Pero kung gusto mo lang maging virtual assistant with like ibang niche, pwede din naman kasi pwede kang mag-start as a social media manager and then shift into another virtual assistant career. Like stepping stone mo para maliwanagan ka kung ano ba yung virtual assistant freelance world. So, kung gusto mo ng mga tips and tricks na ginawa ko, so, isang bagay na dapat meron ka is be resourceful. Kasi, kung magtatanong at magtatanong ka lang sa napanood mo na maganda yung mga video na pinapakita niya. So, kasi nasa sa'yo kung paano ka mag start. Kung gusto mo mag-start ngayon, gagawin mo na siya. So, parang gano'n. Ipu-push mo talaga yung sarili mo. Never akong nagtanong guys, promise. So, ang ginawa ko, nag-research talaga ako. Ano ba 'tong virtual assistant na 'to? So, dapat meron kang curiosity 'no, kapagka gusto mo talagang pasukin yung mga ganitong trabaho at freelancing, work from home. So, first, ayan, nag-research talaga ako kung ano yung virtual assistant. I know mahirap mag-research kung saan kayo dapat manonood, saan after nito, ano yung next step, mga ganyan. So, dito ishi-share ko talaga sa inyo yung step by the step para sumakses. So, first, 'di ba, magre-research ka ano yung virtual assistant. So, once na nalaman mo kung ano yung niche na para sa'yo or kung wala ka talagang experience pero gusto mo talagang matuto sa isang niche na yon, aralin mo. So, once na nakapili ka na ng niche at yung niche na napili mo is social media manager, itong video na 'to para talaga sa'yo 'to. So, first na ginawa ko after ko manood ng mga gano'n, ano ba yung virtual assistant, freelancing, ano ba yung gagawin ko dapat after ko malaman yung niche na para sa'kin. So, ano yung skills ko, yon yung tamang word. So, ang skills ko talaga mahilig ako sa content creation, mahilig ako mag-video-video, mahilig ako mag-edit ng mga videos. Ang tanging meron lang ako is yung social media ko talaga. Pero yung social media ko, hindi naman siya gano'n kataas na followers or anything. Basta marunong lang akong mag-execute ng mga video kapagka may mga task na binibigay, kaya ko siyang gawin. Feeling ko kaya kong gawin, parang gano'n. So, ang ginawa ko is noon before pa ako mag-shift into SMM, isa na akong content creator pero hindi ako sikat na content creator. Pero isa akong UGC creator, kung alam nyo yung UGC creator. Yun yung parang nagpro-promote ka ng mga products na merong task na ibibigay sa'yo. In exchange, meron kang free products or meron kang paid, ganun, mga ganun. So, if you want to start social media manager, mag-start din kayo sa ganong type ng content, UGC creator. Yun, natuto ako hanggang sa nalaman ko kung pwede palang kumita dito sa pagiging UGC, sa pagko-content creator. So, ayun. Pero nung una, hindi ko talaga alam na yung ganitong klaseng trabaho is meron pala. So, ganon. And ngayon, nung nalaman ko na, so pwede ko pala siyang ibenta sa mga clients. And yung skills na ganito is pang-international pala. So, ganon. So, next naman, ang ginawa ko after ko malaman yung niche ko na SMM. So, kinumpile ko lahat ng videos ko or ng links ng social medias ko. At dapat, yung social media links mo, meron kang mga parang UGC video din na nagpo-promote ka ng ganitong lifestyle or meron kang parang fashion and then meron kang mga video na hinahanap ng client, alam nyo yun, yung parang
Kapagka nakita ni client yung social media mo, marunong 'tong mag-edit, marunong 'tong maglagay ng caption, marunong 'tong maglagay ng hashtag, mga gano'ng bagay. So, dapat meron din kayong nag-trending na video. Kung ang portfolio na ibibigay ninyo is yung mga social media links ninyo. So, ito yung pinaka-tips ko talaga pagdating sa portfolio. So, mamaya na yon. Pero ito yung advance ko na tips sa inyo. So, dapat yung social media nyo is ini-explore nyo siya. So, dapat alam nyong i-handle yung social media nyo. Hindi lang puro kayo post ng post. So, dapat merong pattern, merong strategy sa video na yon or sa social media mo. So, for example, yung TikTok ko, no? So, sa TikTok ko, ang mga nandun is promote, affiliate, mga storytelling videos. So, yun. Yun yung isang naging asset ko para makatungtong ako sa social media manager. Pero kung wala naman kayo, mag-start na kayong gumawa ng mga ganong videos. So, yun yung magiging portfolio nyo na ilalagay nyo doon. In short, mag-explore kayo sa social media. So, dapat alam nyo yung mga strategy na gagawin kung paano dumami yung followers, paano dumami yung views, paano dumami yung subscribers, if YouTube man yan, iti-test nyo siya sa social media nyo. So, dapat meron kayong social media, Facebook page, Instagram, TikTok, YouTube. So, yan yung mga main platforms na dapat meron kayo kasi dyan yung maraming naghahanap na social media managers. Kung wala ka pa nun, gumawa ka na ngayon at mag-explore ka. So, kung mag explore ka naman at first time mo, as in wala ka talagang experience, ang dapat na gawin mo diyan is isang niche lang yung i-post mo everyday. Tignan mo kung dadami ba yung views, dadami ba yung followers. Ang mare-recommend ko is i-try nyo yung niche na lifestyle. Yung mga napapanood nyo na parang storytelling, mga ganyan. Educational. Number one, educational. So, isi-share ko na din yung mga social media na meron ako kasi sobrang dami kong social media accounts. So, sa Facebook, meron akong, I think, 5 page yata. So, separate kasi lahat. Hindi ko siya iisa na social media page. Ganon ang dapat na gawin ninyo. Kasi, iba yung niche ng isang video ko. Once na natabunan siya ng ibang niche, hindi na siya gagana. So, dapat iisa lang yung niche. Kumbaga, for me, meron akong social media page na nagbebenta ako ng mga products, mga ganyan. So, mga kwan lang yung inaano ko, mga affiliate, mga ganyan, mga benta-benta lang. So, and then meron akong personal page which is yung lifestyle na Facebook page ko. Nasa 700 followers pa lang yun. So, sinishare ko doon yung social media tips, mga ganyan, how to do freelancing, how to work from home. Yun, simulan nyo nang magganon kasi doon talaga kayo matututo. Sabi nila, kahit zero knowledge ka, pero kailangan mo talaga ng experience. So, yung experience na yun is, yun yung sarili mong social media account. If gusto mo ng niche na social media manager, so yun yung magiging experience mo habang naghahanap ka ng client. So, dito sa social media management, hindi lang naman yun yung trabaho mo kasi minsan merong mga client na naghahanap lang ng video editor lang, graphic design lang, tapos magpo-post lang, tapos yun lang. Pero swertihan lang talaga yun, hindi yun parang laging gano'n. So, depende talaga, iba't iba yung mga task ng social media manager, pero sila yung nag-handle ng social media ng mga clients. By the way, kapagka may nakalimutan akong sabihin dito, mag-comment lang kayo kasi gusto kong nababasa yung mga comment niyo para sa next video ko, gawan ko siya ng explanation. So, bago ako pumasok sa social media manager, freelance world, meron na akong experience which is yung sarili kong social media. So, meron akong YouTube, Facebook, TikTok, lahat in-explore ko talaga kung anong niche yung para sa akin. At hanggang ngayon, parang inaano ko pa lang yung niche ko talaga. Hindi ko pa masasabi na successful akong social media manager. Hindi pa. So, nagsisimula pa lang din naman ako. So, gusto ko din i-share sa inyo yung mga struggles and mga pagkakamali ko as social media manager para wag nyo nang gagawin. So next, after ng niche na napili mo yung social media manager, ano nang gagawin? So ito yung next na ginawa ko. So once na meron na akong portfolio or may mga experience na akong ilalagay sa portfolio, next is yung portfolio na. So kung wala pa naman kayong mailalagay, no, kailangan nyo talagang maglagay. Kasi
karamihan sa mga clients, portfolio talaga yung hinahanap nila. So, mas maganda na naka-ready na yung portfolio mo bago ka mag-apply. So, dapat meron ka ng experience na nakalagay do'n. Kahit yung social media mo lang yung ilagay mo, kahit yung mga nag-trending lang na videos mo. So, sa videos mo na yun, dapat makikita yung video editing skills mo, kung paano ka mag-execute ng video. So, ang recommended ko is dapat mga storytelling, educational, dapat meron ding lifestyle and meron ding fashion, nagpo-promote ka. So, sa graphic design naman, dapat meron ka ding mapapakita like mga ginawa mong flyers, posters, thumbnails, sa sarili mong kunwari may Facebook page ka, yan. Ilagay mo lahat do'n. So, madalang lang talaga yung clients na yung social media links mo na lang yung ilalagay. So, for me, gano'n kasi yung nangyari sa akin. Yung social media links ko na lang yung binigay ko sa client and I'll make sure naman yung mga social links ko, makikita niya do'n yung mga nag-trending kong videos, yung mga UGC videos ko, yung paano ako mag-edit ng video, mga gano'n. So, hindi lahat gano'n yung mga clients na makukuha natin. So, mas maganda na i-ready niyo yung portfolio. Pero yung portfolio, yun na yung portfolio ko talaga na sinend ko noon. Yung portfolio na yun, puwede ko naman siyang gawan ng portfolio kasi ipe-paste ko naman na lang yung mga nag-trending na videos ko do'n. Parehas din naman yun, pero depende talaga sa client, guys. So, iba-iba ng clients. If gusto niyo ng international clients or local clients, pero for me, mas maganda 'pag mag-i-start kayo sa, local clients and then international. International kung kaya ng makipag-communicate sa client in English. Meron din akong guide na ginawa kung paano gumawa ng portfolio. Nasa Facebook ko or nasa lahat ng social media platforms ko na yun. Kung gusto niyo ng step by step kung paano gumawa ng portfolio, madali lang siya, guys. Nasa Canva lahat. Lahat ng tanong ninyo 'no, nasa social media lahat. So, maging resourceful na lang talaga kayo kung paano gumawa ng portfolio. And sa portfolio naman, ang ilalagay niyo dun is yung video na nag-trending, tapos yung analytics report, ilagay niyo dun. Yung data, ilagay niyo dun. Tapos yung kung merong case studies, kumbaga kunwari bakit nag-trending yung video na yun, ano yung ginawa mo sa video na yun puwede mo yung ilagay. Tapos ilagay mo dun lahat ng social media accounts mo like i-ano mo siya, i-organize mo siya. So ito yung Facebook ko, ito yung nag-trending na videos ko, ito yung analytics niya, and then case studies, bakit siya nag-trending. And then next naman Instagram. So ito yung video ko na lifestyle, nag-trending siya, bakit siya nag-trending, gano'n, analytics. So, sa YouTube, ito yung niche ko sa YouTube. So, yung magiging client ninyo is yung sarili ninyo, yun yung ilalagay niyo sa portfolio ninyo. Actually, dito sa social media manager, ang magbe-benefit talaga dito, sa tingin ko, for me, kasi isa akong UGC creator. So, UGC creator, yung isang magbe-benefit or mas madaling makakapasok sa ganitong trabaho kasi alam na nilang kung paano mag-execute ng mga video. Alam na nila kung paano mag-trending yung video. Pero kung wala ka talagang knowledge at gusto mo talagang matuto dahil gusto mong mag-work from home at eto yung parang sa tingin mo is mas madaling gawin, so aralin mo talaga siya. So, paano? Sa social media accounts mo. Yun lang yung masasabi ko. Then next, after mo gumawa ng portfolio, so minsan, yung ibang clients na ma-applyan mo, meron din silang mga introduction video na hinahanap. Hindi ko alam kung bakit kailangan nila ng ganun. Parang sa introduction video kasi, parang mas lamang ka kapag meron kang ganun kasi in-explain mo lahat. At yung ibang client kasi super tamad talaga magbasa. Alam nyo yan. So, yun, gawa ka na rin ng introduction video. So, kung gusto mo din ng introduction video, mag-comment ka lang. Gagawan natin ng playlist kasi may ginawa akong introduction video. At yung introduction video na yun, sinend ko yun sa target clients ko nun. Tapos, ayan, may natanggap naman akong reply sa kanya. So, nag-trial video editing kami, pero hindi ako nakuha. So, baka overqualified. So, yun. Isa din yun kasi mas lamang ka kapag may ganun ka. Gawa ka na din ng resume. So ito,
magkaiba yung portfolio, magkaiba yung resume. Yung resume natin dito sa Pilipinas, 'di ba, ilalagay mo doon yung, experiences mo. Parang ano siya, parang written. Pero sa portfolio, dun lahat yung parang result sa portfolio. Sa resume naman, yung mga experiences mo, kung saan ka nagtrabaho, ano yung job position mo, mga gano'n. Merong mga client na naghahanap ng gano'n. So, make sure na naka-ready na din yung sa inyo. Ang dali lang naman kasi resume lang yun na parang Filipino style. Pero dapat m on point na maiintindihan agad ng client, 'di ba? Sobrang sobrang arte ng mga client, guys. Tapos ito pa, may mga client na naghahanap ng or gusto nila yung portfolio mo specific lang sa ina-applyan mo. Kumbaga, kung beauty industry or beauty company yung ina-applyan mo as social media manager, lagay mo lang dun like yung mga ginawa mong videos about beauty products, mga ganyan. Kasi may mga ganong client pala. So, may nag-comment sa isang TikTok ko. Yun yung sinabi niya sa akin. So, kailangan specific. Pero sobrang sobrang ano yun, sobrang matrabaho para sa akin. Kasi kung target mo lang is beauty industry or company, yan, gawan mo lang siya ng portfolio. Separate sa portfolio mo na halo-halo. So, kung maaari, gawa ka ng mga ganong portfolio. Like, ito yung portfolio ko ng beauty industry na promote ko yung mga beauty products, mga ganyan. So, separate portfolio na naman para sa lifestyle vlogs mo na may nag-trending. So, ganon. Tapos, separate portfolio na naman. Kasi, pag mag apply na kayo, doon yung makikita na so, kailangan yung mga portfolio is specific lang sa a-applyan mo. And merong mga ganong client talaga. Ayan. Siyempre, wala naman tayong magagawa kung gusto mo talagang magkaroon ng first client. Try your best, sabi nga nila. So, after ng portfolio making mo, ano na yung next na gagawin mo? Siyempre, mag apply ka na niyan. And, so, sa pag apply naman, meron tayong local clients and international clients. So, nasa sayo na kung saan ka mag apply. At kung saan ka mag apply ang mare-recommend ko ngayon na na-try ko is Facebook page. Marami kasi doon, direct na naghahanap and nalaman na nila siguro na maraming Filipino na gumagamit ng Facebook. So, doon na sila naghahanap. So, i-search nyo lang sa Facebook, hiring social media managers, hiring virtual assistant, hiring freelance job, mga ganyan. So, yun yung una nyong i-search. Pero, kung gusto nyo naman yung target nyo is international, sa OLG kayo mag-apply, Upwork, Indeed. So, Fiverr ba yun? Fiverr? Ewan ko. So, mga ganon. Pero doon kasi, international and kailangan mo talagang mag-speak ng English. Kung ang target clients ninyo is mga international, kailangan nyo talagang makipag-usap in English. Pero kung hindi kayo marunong makipag-communicate, mahihirapan talaga kayong mag-apply. Pero may mga ano naman, resource naman tayo, no? Pwede tayong mag-chat GPT. Pero pagdating na sa meeting, nasa sayo na kung paano mo yan magagawa ng solusyon. Kasi sa akin noon, face-to-face. So, nung nag-apply kasi ako, nakita ko lang yun sa Facebook groups. So, ang in-applyan ko is hindi social media manager, guys. Video editor. Doon yung sinasabi ko sa inyo na pwede kang mag-apply as graphic designer, video editor, anything na related sa social media. So, naging video editor ako. And then, nung tumagal, naging social media manager na ako. So, ang in-applyan ko talaga is video editor. Pero sabi nila, magiging social media manager ka din if makikita nila yung kung gaano ka kagaling sa pag-handle ng social media or whatsoever. Yung client ko is, ano sila, Filipino-American. Pero hindi sila nagsasalita ng straight na Tagalog. So, isang challenge yun para sa akin kasi English sila, guys. Sobra. Talagang bago ako sumabak sa gano'n, nagpa-practice na ako kung paano ko sasagutin and alam niyo yun, magse-search talaga kayo kung ano yung mga possible questions na tatanungin. And ito yung questions na tumatak sa akin, why should we hire you? 'Di ba? Super common ng question na yun sa ating mga Filipino. So, yun yung tanong. And ang sinabi ko doon, sabi ko, I am confident that I can do the job because I have
an experience in social media as I have social media accounts in YouTube, TikTok. I can handle other social media accounts. Yun yung sinagot ko. Nafe-feel ko na ako yung makukuha dun. So, sobrang yabang ko dun, 'di ba? So, ito din yung tip ko sa inyo, dapat alamin niyo muna yung niche ng ina-applyan niyo 'no. So, sa virtual assistant, may niche like SMM, admin task, real estate virtual. Pagdating naman sa SMM, may mga niche ulit. So, ano ba yung mga niche? Yun yung ginagawa ng client. So, ano ba yung content ni client? Ano ba yun? Ano ba yung ginagawa niya? So, yun. So, yung niche, dapat alamin nyo kung tugma ba yung niche na gusto mong i-handle. Like, kung mahilig ka sa fashion, so, nag-apply ka sa fashion industry or company, or yun yung niche ng client na in-applyan mo, more on fashion. So, dapat tugma kayo kasi mahihirapan kang i-handle yon. Kung yung niche ni client mo is real estate VA, o alam mo bang gumawa ng mga content about real estate VA, di ba? Ganun yun. So, dapat alamin mo muna. Yun yung unang mistake ko talaga, hindi ko tinanong yung niche na iha-handle ko. So, wala na akong nagawa dun. And inaral ko na lang siya. So, kung ganun yung mga instances, aaralin mo talaga siya kung anong content yung dapat dito sa niche na to. Like, if real estate to, ano yung niche na gagawin ko sa real estate? Mga ganyan. So, sabi nga nila, walang madali sa umpisa, pero pag nandun ka na, matututo ka naman. So, next naman, after mong malaman yung niche na a-applyan mo, kapag ka social media manager yung niche na gusto mong aralin. Tapos, may nakita ka ng job posting, tapos trinay mo mag-apply. Ito, wag kang mawawalan ng pag-asa kapag nag-a-apply ka. Dapat every pagpasa mo ng application, dapat meron kang parang goal. So, kung hindi ako natanggap sa ganito, dapat meron akong matutunan. Like, mag-upskills ako kung ano pa yung tools na pwede kong aralin. So, kung example, may nakita ka dyan na job posting, tapos ang hinahanap is ganito, dapat marunong ka sa AI tools, mga ganyan. So, dapat aralin mo din yun. And i-apply mo yon sa social media accounts mo. For example, ngayon, merong binigay yung client ko na dapat aralin ko. AI tools yon. So, inaral ko siya talaga. And yun. Kasi ako din naman yung magbe-benefit doon. Sa pace ng pagiging social media manager, virtual assistant, ito yung pinaka mahabang process siguro for me kasi mag apply kayo. So, nung nag-apply ako, 1 month yata. 1 month, oo. Kasi balak ko nang mag-resign nun sa corporate job ko. So, binigay ko na yung resignation ko. 15 days yung binigay ko sa kanilang parang ano ko. 'Di ba dapat 30 days, pero parang urgent na 15 days. Pero dun kasi kaya ako nag-resign. Meron na din akong plano nun. So, sabi ko habang naghihintay ako, bakit hindi ako mag-apply ng mga freelance job? Kahit hindi ko naman alam kung ano yung freelance job. So yun, research lang talaga ako guys. More on research lang talaga ako sa YouTube, sa Facebook. May mga nagsishare naman na ng mga ganong journey nila. So, parang yun yung isang dapat meron ka, maging resourceful talaga kung gusto mong mag-work from home and gusto mo talagang maging virtual assistant, gusto mo mag-freelance job. So, hindi siya naging madali for me, pero kinaya ko naman na makipag-usap in English, kinaya ko naman na go with the flow, kung ano yung ibibigay nila sa akin, sige, kahit minsan hindi na siya tugma sa ano ko, sa niche ko talaga. Ngayon, ang tips ko sa inyo, kung gusto niyo talaga yung isang bagay, gawin mo na ngayon, mag-aral ka, explore mo yung social media, kung gusto mo ng social media management or manager, lahat ng pwede mong aralin sa social media mo, gawin mo. Lahat ng niche, itry mo. Para if ever man may makita kang job posting na ganito. Kasi yun yung parang ano natin, dapat alam mo yung ganitong niche, i-handle. Like fitness, wellness, dapat alam mong i-handle yung mga yon. So, as much as possible, dapat meron kang mga social medias na working. Like, or kung may mga kaibigan kayo na may mga business, small business man yan, big business man yan, mag-offer kayo, tulungan nyo silang mag-handle ng social media. So, sa social media kasi,
kapag kayong target ng clients is more on sales, so kung may mga gano'n kayong mga kaibigan, i-offer nyo yung social media management nyo ng free. Kayo na yung mag-handle. Tas, yun, gagawan nyo ng strategy kung paano ba magbo-boom yung. So, pagdating naman sa pag-apply, doon talaga ako sa Facebook groups nagtitingin guys. Kasi, mas madali yung process doon. And kung gusto nyo naman i-try sa online job, mga Upwork, gagawa kasi kayo ng mga account doon. So, bahala na kayo. So, for now, yun yung mga tips and tricks ko na masasabi ko sa inyo. Pero kung may mga tanong pa kayo, pwede naman kayo magtanong dito para sa next video, gagawan ko siya ulit ng explanation. At balitaan nyo ako kung nag-a-apply na kayo, okay? Para ma-share ko din yung mga tips ko doon, kung paano mag-apply. Kasi nag-apply na din ako ng ibang client. As of now, hindi ko pa siya kayang i-handle. So, sa trabaho ko naman, medyo madali lang naman siya for me kasi nga meron na akong experience and actually, minsan naboboard na din ako sa pag-edit. Kaya minsan gusto ko na din mag-try ng ibang niche in virtual assistant like e-commerce, virtual assistant, mga ganyan. So yun yung naging journey ko from corporate world, tapos inaral ko yung freelancing habang nagtatrabaho, tapos naging video editor, tapos naging social media manager. So sa agency ako guys, hindi ako direct client. Pero kung gusto nyo mag-direct client, kung malakas yung loob nyo makipag-usap sa client. Pero nakakausap ko naman na yung client na inano namin sa agency. Yun nga lang, agency lang siya. Pero kung mag-i-start kayo sa agency, okay na okay kasi yun yung stepping stone ninyo para makapag-direct client din kayo. Pero as of now, for me kasi, parang hindi ko pa priority na magkaroon ng direct client. Kasi may mga ginagawa pa ako. Nagbibuild din ako ng mga social medias ko kasi nga gusto kong maging content creator para maging full-time content creator na lang ako. Siyempre, habang nasa ganito akong freelancing job, hindi naman forever na magiging freelancer ako, virtual assistant. Hindi naman yun yung goal ko talaga. Ang goal ko is maging content creator. Yun yung maging full-time job ko. Kasi nagawa ko na yun before. Pero ang problema lang is, yun nga, kailangan ko din ng parang financial. So, kailangan ko maghanap ng work while doing that. And as of now, I am a social media manager while doing full-time affiliate sa TikTok and then YouTuber and UGC creator. Yun lang muna yung masasabi kong tips for now kasi alam ko sa inyo, yung mga baguhan is mahirapan talagang mag-apply kahit na sabihin natin may portfolio na kayo. Magdagdag kayo ng magdagdag ng experience lalo na sa portfolio kasi dyan talaga tayo mahihirapan sa umpisa kung ano yung ilalagay sa portfolio. Actually, yung ginawa ko noon, bago ako gumawa ng portfolio, meron akong nakitang job posting tapos lagay ko doon yung mga kailangan nila. Yan, parang personalized portfolio, parang yung sinabi ko na specific portfolio. Ganun yung unang ginawa ko talaga, tas ayan, ginawa ko na siya, tas nag-apply na ako. Meron namang mga nagre-reach out kasi nakikita naman nila yung experiences mo. So, dapat talagang may experience ka. Hindi lang sinasabi nila na zero knowledge, pwede kang mag-start. Actually, parang yun, scam. So, parang scam talaga yun. Kailangan mo naman na experience talaga para makapasok ka. Pero depende. Kasi may mga clients na naghahanap ng newbie talaga. Sila na yung magtuturo sa'yo. At meron ding mga agency na naghahanap ng intern. So yan. Yan din yung unang marirecommend ko sa inyo if nagsisimula pa lang talaga kayo. Pasukin nyo yung internship ng mga agency na naghahanap. Kasi doon kayo matututo. Either kahit walang bayad, at least meron kayong mailagay sa mga portfolio ninyo. Ang importante, meron kayong mailagay sa portfolio kasi yun yung talagang importante. Kahit sabihin mong zero knowledge ka, kailangan mo pa din ng portfolio na mayroong nakalagay. So, siguro naswertehan ko na lang yung ganun na hindi ko na kailangan ng portfolio kasi yung mismong social media links ko na yung naging
portfolio ko. Pero nag-try naman na akong nag-apply na meron akong portfolio and meron namang nag-reach out. So, ayun. Try lang kayo ng try, guys. At huwag kayong tatamarin. Actually, ang freelance job, hindi yan para sa mga tamad. At hindi rin yan para sa mga mababa ang pasensya. And hindi ito para sa mga weak person talaga. Ang masasabi ko lang. Kasi meron mga times na ma-stress ka din. Hindi lang work from home, work from home. Hindi ibig sabihin na work from home, maganda na yung trabaho. Yung mga nakikita nyo sa social media na post na wow, sana all work from home, maganyan. Hindi naman namin isi-share yung mga struggles namin, no? So, dapat mapakita din namin na nag-enjoy kami sa mga gantong work. Kahit na minsan is super stressed din kami. So, ayun, yun lang muna yung masasabi ko for now. Pero kung may mga tanong kayo, guys, gusto kong magtanong kayo para meron akong sinasagot. So, kaya ko to ginawa para isahan na lang yung explanation ko kasi na yung time ko din nasasayang kapag isa-isahin ko yung mga tanong sa, lalo na sa TikTok ko, maraming nagtatanong, how po, tips naman po sa mga zero knowledge na ganyan. Ang tips ko talaga is be resourceful. At simulan mo na ngayon, hindi lang magko-comment ka na how po, how po, how po. Actually, walang magagawa pag nagko-comment ka lang is, gawin mo na. Mag-research ka, ang daming dyan, mag-share ng mga free resources. Kung gusto niyo ng one-on-one coaching, meron na din akong in-offer na one-on-one coaching hanggang sa magka-client kayo. Pero, of course, paid yon kasi oras ko yung mag-google doon. Always do research bago kayo magtanong. Sarili mo lang talaga yung tutulong sa'yo. Ganun ko siya ginawa. Hindi ako nagtanong. Nag-research lang ako. Tapos, ayun, nag-apply na ako. Hanggang sa may nakita kong job posting. So, trinay ko. Kahit na sa tingin ko, kahit na kinakabahan talaga ako, ang pinaka, ko lang talaga is yung pag-i-English, guys. Hindi ako fluent sa pag-i-English. Pero nung nandun na ako, natututo naman na ako, pero Carabao English. At least naiintindihan ng client, nakakapag-communicate kami sa isa't isa, naiintindihan namin yung isa't isa. Swertehan lang talaga sa client, guys. So, ayun. Sana maging successful din kayo sa journey nyo. At balitaan nyo ako, guys, kapag mag-a-apply na kayo and yung mga struggles nyo para matulungan ko din kayo. For short, alamin nyo yung niche ninyo. Baka hindi naman para sa inyong social media manager. Baka may ibang niche na para sa inyo. And then, gawa na kayo ng portfolio. Gawa kayo ng experience nyo talaga. Pagka social media manager yung niche ninyo, gawa kayo ng experience nyo. Sariling social media accounts nyo ang ilagay nyo. Next is mag-apply na kayo. Marerecommend ko Facebook groups. I-search nyo lang yung mga groups na sinabi ko. Tapos, kapag may na-apply na kayo, apply lang ng apply. Upgrade ng portfolio. Ganyan. Tapos, pagka nagka-first client na kayo, balitaan nyo ako. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. And, see you on the next video kapag may mga nagtanong dito. Yan, sasagutin ko yan as much as I can. Kahit busy ako. Kasi gusto ko lang na makatulong sa inyo para makapag-work from home na tayong lahat, no? Kasi sobrang hirap makahanap ng work from home dito sa Pilipinas. Sobrang baba ng sahod. Tapos, 8 hours pa yung work. Tapos, wala pang natitira sa sahod. So, yun guys. See you sa next video.